Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, hindi na malaya ni Ammar na lihim siyang pinagmasdan ni Ivana habang ito'y nag-e-exercise sa rooftop ng kanilang bahay. Hangang-hanga si Ivana sa husay ni Ammar, lalo na nung nakausap niya si Dahlia. Samantala, muling nabahala si Ador nang mapunta siya sa kinaroroonan ng mga alaga niyang buhaya. Matapos niyang mapansin ang kakaibang kilos ng sawa, isang balak na tila nagpabadya ng panganib laban sa kanya. Doon nakita mismo ni Ador ang tila pagkakaunawaan nina Negra Diabla at ng sawa. At narito ang pagpapatuloy ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Ano? Hindi mo ba napansin? Hindi. Tulog na tulog ako kagabi. Hindi ko alam na wala siya at hindi ko naramdaman. Ganon ba? Pero ano kaya yun? Baka nananaginip ka lang. Hindi. Hindi, ate. Gising pa ako nun. Ganon? Halika muna. Magtimpla ka ng kape natin. Sige ate, saglit lang. Maraming dumadaan na sasakyan sa labas. Siguro yan ang narinig mo kagabi. Baka nga. Pero sigurado akong hindi ako nagkamali. May narinig talaga akong tunog ng sasakyan sa rooftop kagabi.
Napansin ko lang, hindi ko pa namang napapakain yung buhaya. Pero, busog na siya. Lumaki pa yung tiyan niya. Tulog na tulog pa sa tabi ng kanyang swimming pool. Baka pinakain ni Tandang Jabla. Ador. Ador. Nariyan ka pala, Ina Jabla. Oh, nabagot ako sa bahay. Kaya hindi na kita hinintay. Nauna na akong pumunta rito. Ganun ba? Ay, salamat ha. Pinakain mo yung buhaya. Wala na akong problema kung gano'n. Bakit ka tumawa, Ina Jabra? Paano mo nasabing hindi mo pinakain? Ang laki lang tiyan niya. Tulog na tulog pa, Tingnan mo ng mabuti, Ador. Kung saan galing ang laman ng tiyan ng buhayang yan. Dahil siguradong hindi galing sa akin yan. Ano? May dinala ko. At alam mo naman kung paano ako nagpapakain sa mga alaga mo. Sige. May pupuntahan ako ngayon, Ador Tao. Ador Tao? Na naman. Hoy! Buhaya! Gumising ka! Ano ba ang kinain mo? Bakit ganyan kalaki ang tiyan mo? Naku. Tulog na tulog talaga. Hindi man lang kumalaw. Talagang busog. Minsan tuloy napapaisip ako. Bakit ganito? Oy! Buhaya! Gumising ka! Wala talaga. Hindi magising. Sige. Pabayaan ko na lang. Mas mabuti na busog siya kahit hindi ko pinakain. Kahit patulog na rin ako. Napakain ko naman ang lahat ng alaga ko. Buhaya, sawa, pati yung mga unggoy. Ganito na talaga ang buhay ko. Nag-aalaga ng buhaya, mga hayop, mga unggoy. Naku, yung mga manok, para sa sawa. Siyempre, para sa akin din na. Teka. So kaya pupunta si Tandang Jabla? Iba yung tunog ng tinig niya kanina habang pinamasdan namin ang buhaya. Teka lang. Baka siya rin talaga ang nagpakain. Pero, ayaw niya gumabi. Sige, pupuntahan ko na lang siya sa kubo niya. Hindi ako pwedeng basta-basta magtagal dito. Sa tulong ng mahika ng aking kadena. Buhaya Libot! Siguraduhin mong nakakapit ka sa saya ko.
para hindi ka malaglag. Ngayon, lilipad ako patungo sa bundok kung saan nakalibing ang sasakyan na pangkalawakan. Sige. Oops! Ah! Sa aking pagbabalik, kasama ko ang mga eksperto na mag-i-install sa bagong kagamitan para masubaybayan ang paligid ng bahay ko. Hindi itong simpleng bahay. Lahat ng kwarto sa ikatlong palapag ay inihanda para sa mga espesyal na kagamitan. Alam kong nagtataka si Marlon kung bakit napakaraming bakanting silid. Ngayon wala naman akong kamag-anak na nakatira dito. Hindi ko lang sinasabi ang totoo. Ha? Alma. May sasalakay. Pero walang problema. Handa ko. Kung sino man yang sumusubaybay sa paligid. Mabuti na lang at nariyan si Dr. Wise. Ipapatupad ko ang mga itinuro niya ngayon din. Ako pwedeng mabigo. Kailangan kong makarating sa lihim na laboratorio sa tamang oras. Sabi ko na nga ba, nandito na naman ako sa rooftop. Tinitignan ko yung kabilang bubong. Ayun. Nandun si Ate Ivana. Dito na lang ako ulit. Hindi pa rin niya ako napapansin. Gusto ko po sanang pumunta diyan. Pero gabi na. Hindi po ako papayagan ni Mami. Ha? Tinawag siya ni Ate Ivana. Bukas na lang, Auntie. Bababa na rin ako. Mami? Nakita mo na pala ako, Amar. Nandyan po pala kayo, Mami. Akala ko po nasa kwarto po kayo. Oo, nandito lang ako, anak. Ikaw, ba't gising ka pa? Inaanyayahan po kasi ako ni Auntie Ivana. Nandun po siya sa rooftop ng bahay nila. Sabi ko na nga ba, nilalapitan pa rin niya si Ivana. Dito ko na lang po ginugugol ang oras ko kapag hindi ako agad makatulog, Mami. Parang nasa bandang likod si Sir Artemis. May mahalaga raw siyang gustong sabihin. Sandali lang. Hindi ba't sinabi niyang sa library siya 3rd floor tayo pupunta? Bakit parang pupunta tayo sa ibaba? Nasa basement daw. Doon tayo pupunta. Ha? Bakit naman sa basement? Oh, bakit ka tumigil, Dahlia? Madalas lang buksan ni Sir ang basement na yun. At gabi pa talaga? Ay, kinikilabutan ako. Ha? Bakit? Matatakotin ka pala, Dahlia.
Parang may kakaibang presensya doon. Marlon, sandali. Ano nga bang meron sa basement ni Sir Artemis? Dapat magtagumpay ako sa mismong ipinagkatiwala sa akin ng matagal. Kailangan kong matiyak na tama ang landas ko bago muling bumalik sa kalawakan. Ilang tabla! Ilang tabla! Ano na naman yan, tao? Nako, wala na naman yung buhaya sa lunggana. Ikaw ba ang nagpaalis sa kanila? Ano na naman ang dahilan ng ingay mo, ha? Ayun nga, wala na naman yung buhaya sa lunggana. Ikaw bang nagpatakas sa kanila? Bakit ko naman gagawin yon? Ay, huwag ka nang magkaila. Alam ko, tuwing nawawala, ikaw ang may kagagawan. Ay, huwag mo akong sisihin, tao. Oh, di ko naman sana ilalapit ulit ang sarili ko sa'yo sa panaginip. Pero sa mismo ang nag-aya nang magkita kami ngayon. Ganun ba? Baka naman busog lang ang buhaya. Paano siya mabubusog kung wala naman siyang kinain? Alam kong naiintindihan mo siya, kaya ka nagpapakita. Baka gusto mong ibalik siya sa lunggana dahil may dala akong manok na ipapakain ko. Kung gusto mong magkaintindihan tayo, may ipagagawa ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo. Tanungin ko nga lang, bakit mo tinanggal yung orasyon sa dibdib mo, ha? Yung sabi kong huwag mong alisin para hindi ka matuntun ng mga nilalang gaya ko. Kasi bumalik na yung dati kong ano. Bakit na ako? Tingnan mo, hindi na ako gwapo. Ay, ibig sabihin, expired na ang kagwapuhan mo. Ano daw? Expired? Dilata? Oo. Pero hindi ko naman sinabing ako ang dahilan, kundi ikaw. Ikaw, inuna mong pa-expire ang sarili mo. Ano? Pasensya ka na, tao. Wala na ang bisa ng gwapo effect mo. Pero, bumalik ka ron sa binatilyo. May nakita akong kakaibang anyo ron. Isang gwapo. Siguro, kapatid mo. Bulatilyo? Kapatid ko? Oo. May nakita akong gwapitong lalaki doon. Gusto kong malaman kung sino ang ina niya. Anak ng amo ko yun. Dati namin kalugaran si Masa. Siya ang yaya ng 2 anak ni Sir Galon. Ganun ba? Babalik ka pa ron? Kasi hindi ko na makakausap si Dalia ngayon. Tingnan mo naman ako. Ang pangit ko na. Ayan Gusto mo bang bumalik
ang kagwapuhan mo? Oo naman Gusto ko para makapag-asawa na rin ako. Yes, Nako, tao. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Ibalik mo muna yung buhaya sa lungkan niya. Ano? Akala ko ba wala na roon, tas mawawala? Nakikita mo lang kasi ang gusto mong makita. Ano? Sige na! Magdala ka ng ipapakain sa buhaya bago pa dumating yung lalaking hinahanap mo. Ayos. Mabuti. Umalis na si Sir Galon. Tama nga yata yung sabi ni Iladabla. Kung tutuparin niya ang gusto ko, gagawin ko rin yung gusto niyang ipagawa. Basta, mapabalik niya ang kagwapuhan ko. Kailangan kong mabawi ang magic na kagapuhan ko. Para magawa ko rin ang utos niyang palayuin si Mr. Artemis sa mga pinapansin niyang nagkakabiglaan sa paligid. Sayang, hindi ako nakarating sa blowout ni Dahlia. Teka lang. Baka nga gusto ko si Dahlia. Kahit bumalik pa ang pagiging gwapo ko, sigurado hindi na ako welcome sa bahay ni Sir Artemis. Wala na. Wala talagang mangyayari. Hindi yata ako makakapag-asawa. Magiging matandang binata na lang yata ako. Ang tanda-tanda mo na tao. Pero, parang isip bata pa rin. Kung umasta ka. Ay, huwag mo nga akong kantsawan, Iladabla. Tulungan mo na lang akong makahanap ng mapapangasawa ko para magawa ko rin ang gusto mong ipagawa sa akin. Aba, ginagawan mo pa ako ng kondisyon, tao. Hindi naman. Hindi. Huwag mong didiktahan ng mga gagawin ko. Dahil kung gusto mo, pwede akong maging amo mo, gaya ng ginawa ko sa marahas na tao na yon. Ano? Ibig mong sabihin? Magiging amo kita? Hindi yung pwede. Hindi. Huwag kang tumawa ng ganyan. Aswang! Aswang! Ano pa ang susunod na mangyayari? Muli niyong pakinggan ang ating nobelang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!